Happy cooking everyone! Let's share another recipe for today. Flashing on your screen are the ingredients for the recipe of adobo flakes, my pastil. Magpainit po tayo ng kawali na may mantika at i-caramelize natin ang ating sibuyas na slice sa katamtamang apoy. Huwag po natin sunugin, medyo golden brown para mapalabas natin ang sweetness ng ating sibuyas. Ayan, haluin po natin siya once in a while para hindi po masunog ang sibuyas at maging even po ang pagkakaluto. Pagkatapos pong maging golden brown, iset aside po natin siya at ilagay po natin sa isang lalagyan. Sa kaparehas na kawali, tayo maggigisa ng ating bawang. Papulahin lang po ng bahagya o katamtamang maluto ay okay na. Nga pala guys, yung fried onion, ihahalo ko po yan at the latter part pagka po luto na ang ating chicken pastil. Napakabango po ng bawang pagka ginigisa, especially pagka fresh po na ating dinikdik o chinap. Susunod nating ilagay ang chicken breast na merong laurel leaves at paminta. Siyempre po, atin po siyang lulutuin dyan sa pan. Ibubuhos ko po ang herb vinegar dahil po kailangan maluto ang suka. Of course, hindi muna po natin siya hahaluin. Hahayaan po muna natin siyang kumulo ng bahagya at atin pong tatakpan hanggang sa ito ay kumulo. Pagkakulo, atin pong baliktarin ang manok sa kabilang side para po ma-even ang kanyang pagkakaluto. Atin po itong iigahin, meaning po ng iigahin, i-reduce po natin yung suka into a small amount habang niluluto siya. Pagkatapos pong ma-reduce ang suka, of course dadagdagan natin ng konting tubig para hindi po siya matuyo at maluto ng tuluyan ng ating manok. At pagkatapos magdagdag po tayo ng small amount ng toyo. Siyempre, kinakailangan nyo po siyang tikman. Kailangan po agaw lagi ang alat at ang asim sa pag-aadobo. Balansi po dapat. Nagdagdag po ako dyan ng Knorr chicken cubes, pampadagdag lasa. But of course, hindi po tayo gumagamit ng betchin. Kung gagamit man ng betchin, pwede pong minimal lang, small amount. If you wanted to, sa mga gumagamit po ng betchin, wala pong magiging problema. Pakukuluan po natin siya hanggang sa maluto, pero of course, lalagyan natin ng kakanggata. Ang kakanggata po ang magpapasarap sa ating adobo flakes o pastil. And then, in a very moderate heat, slow cooking, iigahin po natin siya hanggang sa manuot ang lasa ng gata sa loob ng ating chicken breast. Kung kinakailangan pong haluin once in a while para hindi dumikit sa gitna ng pan, please do so. Baliktarin ang manok, i-base po ng sabaw, and that's it. And then we will wait up until the chicken gets cooked.
Ayan, almost done na po. But of course, hindi natin siya patutuyuin tuyong-tuyo. Pag ganyan na po ang sauce niya, natikan na, patayin po natin at kunin natin ang laman. I-set aside natin ang sauce at ang pan dahil gagamitin pa po natin siya later on. Pagkakuha natin ng laman, syempre, pwede nyo po siyang palamigin muna. Pero kung hindi nyo po maintay na palamigin, gusto nyo nang lutuin, pwede rin po. Gumamit tayo ng 2 tinidor para himayin natin into flakes ang chicken breast. Pwede nyo pong gamitin ang inyong kamay if you wanted to, pero antayin munang lumamig ang chicken breast if you do that. Syempre, huwag kakalimutan lagi maghugas ng kamay bago i-handle ang ating lutong chicken breast. Ayan po, akin na po siyang sinisimulang himayin gamit ang 2 pirasong tinidor. Ulitin lang po ang proseso hanggang sa maubos ang bulk na chicken breast. Ganyan po ang magiging itsura niya. Pagkatapos po niyan, ang ating gagawin into the same pan kasama yung sauce, iset aside natin. Same oil na na-extract galing sa gata at dun sa mismong oil na pinagprituhan natin. Atin pong igisa ang green chili. Tinanggal ko po ang seed niyan at in-slice ko pong maliliit. At naglagay po ako ng 1 pirasong labuyo. Gisahin po natin ang ating chili dyan sa same pan na yan. At pagkatapos, atin pong ilalagay ang shredded na chicken breast. Lulutuin po natin siya hanggang sa ma-incorporate ang natirang sauce dun sa chicken breast. Atin po itong patuloy na haluin hanggang sa maluto at maging medyo crispy and makuha natin ang tamang consistency ng pastil. Pwede po kayong magdagdag ng oil if you wanted to, kasi most of the pastil po na nakikita ko medyo mayaman sa oil. Pero if you don't want it, pwede rin naman po. Nasa sa inyo po ang decision whether you want to do it ma-oil o hindi. Pwede nyo po yan itabi sa isang bote, ilagay sa ref, at kainin if you wanted to pagka ready na in some other days or time. Pwede nyo siyang i-stock. Or, pagkakainin agad, itap sa kanin, balutin ng daon ng saging, pwede rin po. And this is our pastil. I hope that you guys learn something for today's recipe and enjoy. Pwede na po tayong kumain. Happy cooking!